at serbisyo publiko. Serbisyo publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at serbisyo publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Magandang umaga, Sausanghaw at Hotsaki sa mga tagapakinig natin dito sa DWBL 1242 AM band, ang pila ng serbisyo publiko at sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating social media accounts sa Facebook at sa YouTube channel. Ang iyong agarang serbisyo lady, Dr. Hilda Ong, ay lubos na nagagalag na maging kabahagi ng umaga o anuman oras kayo dyan sa inyong kinaroroonan. Ngayon ay July 29, 2025, araw ng Martes. Ang Philippine Standard Time ay ganap ng 8:31 na umaga, pwede sa Saki. Sa kakatapos ng ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni President Ferdinand E. BBM Marcos Jr., isa sa mga habalagang impormasyon ipinaalam niya sa sambayanan ay ang mga reformang ginagawa at isinusulong ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth, particular ang YAKAP o ang Yaman ng Kalusugan Program na formal na inilunsad noong nakaraang linggo na pinangunahan mismo ng Pangulong BBM. Para talakayin ito at ay makakasama natin sa ating programa si Mr. Raymond Acoba, siya po ang Head ng Public Affairs Unit mula po sa PhilHealth NCR North. Magandang umaga, Sir Raymond. Yan po, habang hinintay po natin si Sir Raymond, dahil itong YAKAP program, itong YAKAP na to, ito ay isang pinakabago o iniba lang ang pangalan nitong konsulta. So itong pero dito sa konsulta at ikumpara mo sa YAKAP, mas maraming benepisyo kayong makukuha dito sa YAKAP. Kaya sa kayo po ba ay nagparehistro na po ba kayo sa mga konsulta facility? Dahil unang-una, mamimili po kayo kung saan facility po gusto po ninyo. And then kapag nakirehistro na po kayo, syempre meron po first patient encounter. So yung consultation ay libre. Wala po kayong babayaran as long as you're a Filipino. And then nakapag-rehistro po kayo sa facility na gusto po ninyo. Kasi kung saan po kayo nagparehistro, doon na kayo lagi. Iisa lang sa loob ng isang taon. Ngayon, let's say lumipat po kayo ng bahay, pwede naman kayo mag-change sa facility sa year-end o kaya sa January. Yan po ang isa. And then, kapag sa mga kababaihan, kapag nagpa-check up kayo doon sa consulta facility, at na may nakapa ang doktor na medyo sabi niya, ay mukhang kailangan mo magpa-mammogram. So yung mammogram ay libre. O kaya naman, nakita naman ng doktor na kailangan mo pa magpa-urinalysis. So ang urinalysis ay libre din. Kaya yan po ang maraming magaganda features po ang meron ang PhilHealth ngayon. Ayan, andyan na po si Sir Raymond. Magandang umaga, Sir Raymond. Yes, magandang umaga po, Doc Hilda, at magandang umaga rin po sa lahat po ng ating mga tagapakinig ngayon sa programang Health and Travel Serbisyo Publiko po. So far, Sir Raymond, ano ang reaction po ninyo sa SONA na kahapon binida po ni PBBM ang PhilHealth? Okay, of course, tuwan-tuwa po kami kasi malaking tulong po ito para sa amin. At ito naman talagang programa po ng Universal Healthcare ay para sa lahat. At nakita naman po natin na mismo ang ating presidente po, si Presidente Bongbong Marcos, siya po mismo ang nagtutulak ng mga layunin ng Universal Healthcare. So on the part po ng ating mga kababayan, tayong mga Filipino, sana po
gampanan po natin naman po yung ating role na pumunta po sa mga accredited health facilities para po mapakinabangan natin yung mga programa natin, yung Enhanced Primary Care Service po natin na tinatawag natin ngayong YAKAP. Oo. Pero kahapon, Sir Raymond, maraming tumatawag sa akin. Dahil medyo, siyempre nanood sila po sa SONA. Ngayon, sabi na, wow, libre na raw ba yung kapag ka nagkasakit, libre na, sasagutin na ng PhilHealth. Sabi ko, hindi kaya lahat. Sabi ko, at ito, no balance billing, ito ay sa mga government hospital o mga DOH hospital. Hindi kasama ang private hospital. So, Sir Raymond, pwede po ba pakilinaw? Kasi ang dami tumatawag sa akin. Ganda na pala ng PhilHealth, di na pala tayo gagastos. Okay. Opo. Nabanggit naman po ng ating presidente at nilinaw naman po niya na yung unang-una, di ba, binanggit niya yung zero balance billing. Yes. Opo. Yan din po yung no balance billing. Siya rin yung zero co-payment policy po ng PhilHealth. Nakalagay naman po talaga sa Universal Healthcare yan. No balance billing or zero balance billing. In other words, sa tawag namin sa NBB, no bayad-bayad, no? O zero bayad-bayad. Opo, para mas madaling intindihan. At totoo naman po yan. Yung no balance billing natin or yung zero balance billing na binanggit po ng ating presidente during the SONA ay pinapatupad na po ito sa mga DOH retained hospitals and sa mga public hospitals. At pwede nyo na pong pakinabangan po yung zero balance billing. Pero with the condition that the PhilHealth member or the dependent or isang Filipino will abide or comply with the conditions po under the zero balance billing or no balance billing policy po. Kasi kung sila ay na-admit sa government hospital, sa DOH hospital, kailangan din po ba na nasa sa charity ward, yung hindi sa private room? Okay. Depende po yan kasi meron po tayong tinatawag na PhilHealth ward naman po sa mga DOH hospitals or sa mga public hospitals. And of course, dapat po mag-comply po sa zero balance billing or no balance billing policies yung ating mga members. Hindi po ibig sabihin yan na ang masusunod yung pasyente, no? Ang masusunod po dapat yan yung polisiya po ng no balance billing policy. Okay? And we have also already introduced this sa ating mga private hospitals. In fact, kung mababasa nyo po yung ating batas, the Universal Healthcare Law, dahan-dahan natin ipapasok yung zero balance billing sa ating mga private hospitals. And we will start at 10% muna po, no, of their room accommodations ay dapat may zero balance billing. And meron naman po from other private hospitals na pinapatupad na rin po yung zero balance billing po. Okay? Kasi ang ano po rito kasi linawin lang din natin, Doc Hilda, that for example, yung isang patient member ng PhilHealth pumasok sa public hospital, pero siya pa yung demanding. Gusto niya sa isang suite room, gusto niya yung doktor niya ganito, gusto yung ganon. Well, madi-disqualify na po siya sa zero balance billing policy natin. Kaya ang mangyayari po dyan, papasok siya ngayon sa PhilHealth regular case rate po. Yung makukuha niyang benepisyo sa PhilHealth. Okay? Yan ang gusto kong linawin. Kasi yung naakala ng iba na talagang kasi wow, ang ganda ng sinabi ni Presidente na kapag tayo nagkasakit, sasagutin na lahat ng PhilHealth. Sabi ko, mali kayo. Saka sa government hospital lang yan, hindi pa yan applicable sa private hospital. Meron naman po other, meron na rin sa other private hospitals. Itong yakap na to. Ano ba ito tinatawag na yakap? Okay. Ang yakap po, ang ibig sabihin niyan is Yaman ng Kalusugan Program. Okay? So, itong yakap ay ito po yung Enhanced Primary Care Services po natin.
So alam naman po natin, we all started with the Konsulta program. So yung PhilHealth Yakap po, it builds on the foundation laid by the Konsulta program. So ang mangyayari po dito, we have enhanced at madaragdagan pa po at papatibayan pa natin and strengthen the program po of the Konsulta package. That's why we call it ngayon Yakap. Because once we have said na konsulta, ang pagkakaalam lang po natin yung medical consultation, ano po. Pero pag sinabi nating yakap, para pong isang ina na yumayakap sa isang anak kasi proprotektahan niya, no, yung kanyang anak sa lahat ng sa kasakit, no. So ito po yung gusto natin mangyari. Hindi lang po ito medical consultation, kasama rin po rito yung mga kaakibat ng mga laboratory and diagnostic test, and kasama rin po rito yung mga kailangan ng mga maintenance medicines. At kung dati-rate sa yakap, sa konsulta, ang sagot natin is around 21 medicines lang. Ngayon po, papaabutin na natin ng 53 medicines under the PhilHealth Gamot. Guaranteed, Gamot stands for Guaranteed Access medications for outpatient treatment. So talagang pinalawak na po natin yung programa natin na primary care services kasi ang gusto natin total outpatient package care na po yung bibigay po natin. So pero itong konsulta hindi na to gagamitin. So yung yakap na. Yes. Ito pong yakap, totoo naman po yan, that's formerly konsulta. Pero in-enhance po natin yung primary care services po natin sa yakap. So kasama po rito yung primary care consultation, comprehensive health screening, and consultation services. Okay? Tapos may kasama pa rin po itong capitation payment. And meron din tayong mga payment mechanism, no, para sa fixed rate for specific drug preparation and zero co-payment for medications within the gamot list kasi may listahan po tayo ng gamot dito, no. So around 54 essential medications ang i-cover natin dito. Pero sa Raymond, magkano naman ang kapag ka isang miyembro ay nagparehistro sa isang facility center, ito po ba ay nasa 1,700 pesos pa rin? Okay. Binabanggit siguro natin dito yung yung PhilHealth Capitation Fund. Kasi pag papa-register dito sa yakap as a yakap beneficiary, wala po tayong babayaran. Dagdag benepisyo po ito. Hindi siya dagdag premium, wala pong dagdag premium contribution. Linawin ko lang, Dr. Hilda, ito ay dagdag benepisyo. Okay? Hindi po, wala pong dagdag na premium. Baka akala nila magbabayad sila ng panibagong premium. Hindi po, our premium remains the same, pero meron tayong additional benefit dito sa yakap. So, meron po tayong kalaan na pondo para sa bawat miyembro. Para po, ito po yung pondo na to, ito yung capitation fund na ina-allocate po ng PhilHealth para sa ating mga yakap clinics. So yung mga yakap clinics, these are the accredited health facilities of PhilHealth to perform and to deliver the services po of yakap, o yung yaman ng kalusugang program po. And sa PhilHealth Gamot po, meron din po tayong nakalaan. So maliban po doon sa PhilHealth Capitation Fund na nagkakalagang 1,700 pesos, may nakalaan pa ho. So additional na naman na pondo para sa PhilHealth Gamot na umaabot up to 20,000 pesos per year bawat miyembro para sa mga nangangailangan ng gamot po under the yakap program. So napaka-importante po na dapat magpalista sila yung ating mga kababayan sa ilalim po ng yakap program para mapakinabangan naman po itong mga benepisyo mula po sa PhilHealth.
Pero kakayanin ba to ng mga facility center? Yes, opo. The fact that meron na tayong mga accredited facilities po. Kasi hindi lamang po ito hindi lang involved dito yung yakap facilities o yakap clinics. Involved din po rito yung mga pharmacy. Opo, yung mga lab clinics involved din po sila rito. Of course, before we accredit them, we make sure na they have the capacity or capability to perform the healthcare delivery services required po sa ilalim po ng yakap program po. So we have, kaya po ito ng ating mga facilities at tandaan natin, ang PhilHealth po, part po ng PhilHealth, yung financial coverage, that's why meron po tayong pondo na nilalaan po at ina-allocate para sa ating mga yakap clinics para po magampanan nila ng buo yung mga pangangailangan sa yakap program po. Paano malalaman ng isang pasyente? Let's say, kunwari, meron tayong accredited na mga pharmacy. Sa loob ng isang taon, magkano ang pwede nila ma-avail o makuhang gamot, lalo na sa may maraming maintenance medicine? Okay. Unang-una, ito yung napaka-importante at ang pinaka-crucial dito is yung i-register nyo at pipiliin nyo po yung inyong yakap clinic. As to the option, no, kung anong yakap clinic kayo pupunta, iniwan na po natin yung decision na yan or discretion na yan sa ating mga members and dependents. Okay? When I say members, kasama po yung dependents dito sa yakap kasi para sa lahat ng Filipino. So sila po mismo ang pipili kung saang yakap clinic sila pupunta. Okay? Pwedeng private, pwedeng public. Tapos, as to the delivery nga po ng yakap services, ito po ay gagampanan na po mismo ng yakap clinic. So they will guide you kung saan po, sino po yung mga partner laboratories nila, kung sino yung mga partner na mga drugstore nila, para doon nyo po kukunin. Kasi everything will emanate po doon sa yakap clinic. So kung kailangan nyo ng further laboratory tests at wala sa yakap clinic, i-guide ka naman po nila, i-refer ka nila sa partner na laboratory test nila, doon ka pupunta. Wala kang babayaran kasi sagot po yan ng yakap clinic. Ngayon, halimbawa, kung may pharmacy naman po yung yakap clinic, well and good kasi doon mo na po kukunin, no? Yung medicines na under gamot na yung pangangailangan. Baka malito sila, again, yung gamot, acronym po yan, that stands for Guaranteed Access Medications for Outpatient Treatment, no? So pupunta sila dun sa gamot na pharmacy, no? Kung para makuha yung kanilang medicines as prescribed again by the doctor doon po sa yakap clinic. Ngayon, ang PhilHealth po, we allow also na makipag-partner sila. They enter into a service level agreement or it is like a contract, no, sa other drugstores. Tapos instead na kung wala silang pharmacy, the yakap clinic will endorse them or will refer them to the partner drugstore nila. Dala-dala po yung prescription slip, electronic prescription slip or e-press. Yun po ipapakita nila. At yung drugstore na partner po ni yakap clinic, siya po ang magpo-provide ng gamot sa sangayon dun po dun sa e-press o yung electronic prescription slip na binigay ng yakap clinic. Tandaan natin, doktora, that the control po, the utilization control will be done by the yakap clinic. Opo, yung doktor sa yakap clinic. Kasi in the end, sila po yung magdi-decide kung kailangan po ng laboratory test o diagnostic test or medicines after proper screening and assessment to the yakap beneficiary po. Opo. Pero kung let's say, kung isang pasyente, dala-dala niya ang kanyang prescription, ang basta, kung yung gamot niya nandun sa prescription, dapat nasa loob ng 53 medicines na nakaano kumbaga nasa listahan ng PhilHealth para dito sa yakap. Tama po, doktora. Within the list lang po ng gamot ang pwede pong makuha ng medicines ng ating mga
yakap beneficiaries. Outside the list of medicines sa PhilHealth gamot, hindi po niya hindi po yan kasama, hindi siya mababayaran po. Pagka naman, kapag sila ay, let's say, meron silang kukunin na gamot doon sa pharmacy o doon sa, sabihin natin, sa partner hospital, pwede pa rin silang magpa-laboratory test. As long as it is endorsed, properly endorsed and recommended by the Yakap Clinic doctor po. Yun po yung importante rito. Opo. So, sino yung makikinabang? Basta lahat na nagparehistro dito sa Yakap Clinic. Okay. Ang dapat makinabang dito ay all Filipinos po. All Filipinos. Of course, bago ka maging Yakap beneficiary, dapat alam mo ang iyong PhilHealth ID number. Kaya, which means na dapat registered PhilHealth member ka. Ganun din yung mga dependents ng mga members. Responsibilidad po yan ng mga members na dapat ideklara nila yung kanilang mga kwalipikadong dependents. Kasi yung ating mga dependents ay mabibigyan din at ma-assignan din ng PhilHealth ID number. Para makasali ka sa Yakap program, kailangan alam mo po yung iyong PhilHealth ID number. Opo. So the member and the dependents, meron silang PhilHealth ID number. And the only way para makasecure ka ng PhilHealth ID number ay magpa-register ka bilang PhilHealth at i-declare yung iyong mga dependents bilang mga PhilHealth qualified dependents. Okay, assuming Dr. Hilda that all Filipinos are members and declared dependents po ng PhilHealth, no? That would be the time na kailangan mo ngayon magpa-register bilang Yakap beneficiary, both members and dependents. Kasi kailangan yung PhilHealth ID number. Now, kayo po, you have the freedom to choose which Yakap clinic ang pipiliin nyo. Of course, for practical reasons, ang pipiliin yung Yakap clinic, yung pinakamagandang serbisyo, yung pinakamalapit na madaling puntahan po, no, yung accessible, and yung pinakamaayos, 'di ba? Depende sa dekalidad na Yakap Clinic, no? So yan po lahat ay option na po ni member and dependent. So kayo po pipili kasi once nakapili ka ng Yakap beneficiary, sa ngayon hindi pa siya portable, naka-lock-in ka for 1 year. For the reason na gusto po natin na mabantayan po ni Yakap Clinic yung kalusugan ng kanyang mga captured Yakap beneficiaries po. May katanungan dito. Ako po ay a PhilHealth member, dati po may trabaho and then nawalan ng trabaho. Ngayon, kaya hindi daw siya makapag-contribute ulit dahil nga doon sa kailangan, babayaran mo yung mga buwan na mga taon na hindi, nung time na wala kang trabaho, talaga as in wala kang, di mo binigyan priority yung ito sa pagbabayad ng contribution sa PhilHealth. Now, kung sila daw po ay magre-register dito sa mga Yakap Clinic, qualified pa rin po ba sila kahit wala daw naputol ang kanilang paghuhulog? Hindi po hingiin ang premium contribution. Ang hingiin lang po namin is the PhilHealth ID number. Opo. Regardless po, kung updated ka sa premium contribution mo or hindi. Ang importante magpa-rehistro kayo bilang Yakap beneficiary. Ang pinaka-importante dito, alam mo ang iyong PhilHealth ID number. Opo. So kapag sila let's say pumunta sila doon sa Yakap Clinic o facility, so PhilHealth ID number lang ang hinihingi doon kung saan site na nagkakaroon ng registration. So, walang kinalaman kung never sila nahulog, nag-contribute o naputol. Basta ito ay sa lahat ng Filipino citizen na magpumunta lang sila at magparehistro lang sa Yakap. Kasi iba ang naka-register ka, meron ka PhilHealth ID number, iba pa to. So, ito kinakailangan, mamili sila kung saan facility gusto nila. Tama po yan, Dr. Hilda. Kailangan yung isang Yakap beneficiary, no, or isang Filipino, dapat po siya po mismo ang
mamimili no ng kanyang Yakap Clinic at kailangan lang alam niya yung kanyang PhilHealth ID number para maging isang Yakap beneficiary po siya. Opo. Wag niyong alalahanin po yung premium contribution pagdating po sa programa natin na Yaman ng Kalusugan program po. So sa anong paraan na sinusuportahan ng Universal Healthcare Law sa itong mga ginagawa po ng PhilHealth? Kasi itong Yakap program na to hindi kumbaga to maraming Filipino, marami din gusto makapag-abel, marami din nagkakasakit at marami din nangangailangan ng mga laboratory and mga gamot. Opo. So ito po ay nakaangkla no sa ating Universal Healthcare Law. One of the provisions under the Universal Healthcare Law stated that every Filipino shall be granted immediate eligibility and access to promotive, preventive, curative, rehabilitative, and palliative. So, ang pagkakaalam po kasi natin sa PhilHealth, yung general knowledge po natin dito is magagamit lang si PhilHealth kung kailan lang na ospital at na-confine no sa isang pampublikong sa isang PhilHealth accredited hospital. Ngayon po, ang ni-require ni Universal Healthcare Law, dapat meron din tayong promotive preventive. Kahit walang sakit, dapat nababantayan yung kalusugan ng mga Pilipino. That is the reason na inilaunch po natin yung primary care services po natin na sumasagot dun sa promotive and preventive measures na sinasabi ng batas. So we started with the Konsulta program at pinatibay pa natin tong programang ito through the Yakap program. So lumaki na po yung capitation fund, lumaki pa po yung pondo na ina-allocate natin para sa gamot, yung PhilHealth gamot, at dumami pa po yung mga diagnostic and laboratory tests natin under the Yakap program po. So, sa lahat ng mga yung mga dati na na-accredited, so is that na babaguhin ba babaguhin ba nila yung pangalan nila na dati nakalagay Konsulta, magiging magiging Yakap na? Tama po, Doktora. So, scratch na natin sa Konsulta lahat po ng ating mga branding nating Konsulta, gagawin na po nating Yakap. Okay, kasi enhanced na po yung ating primary care services at madadagdagan pa po tayo ng mga panibagong benepisyo under the Yakap program po. Dito under sa Yakap program, ang tanong dito, hindi sila pwede mamili ng doktor na gusto nila. O kaya naman sa same hospital, meron daw siyang doktor na prescribe, dadalhin daw niya sa Yakap facility. Pwede ba i-honor yan o dapat doon sa mismong Yakap Clinic doctors ang titingin sa kanila? Okay. Tulad ng nabanggit ko kanina, ang mamimili ng Yakap Clinic is the member himself or the dependent himself. Siya po yung mamimili. So, kung nakapili siya ng kanyang Yakap Clinic, of course, the Yakap physician or Yakap doctor na accredited po ng PhilHealth, automatic yun na siya po yung titingin sa mga Yakap beneficiaries kung saan siya nagpa-register. So, pipiliin niya. Pero, lock-in siya dyan for 1 year. Hindi siya portable. You cannot transfer to another Yakap clinic kung ikaw ay nagpa-register na sa isang Yakap clinic. Opo. Tandaan natin that this is a primary care benefit services. Opo. Which means na wala pa kayong sakit, no? Malusog po kayo po yung pipili, no? Pero kasama pa rin naman dito, Doc, yung curative care kasi part of the responsibility ni Yakap Clinic is to refer also the Yakap beneficiary to a secondary or tertiary hospital if necessary. Kasi risk-based program din po itong Yakap Clinic. Pag nakita naman po ni Yakap doctor na hindi na pang preventive care yung sitwasyon ng isang Yakap beneficiary, that would be the time that the doctor will, Yakap doctor will refer the Yakap beneficiary to the
secondary or tertiary PhilHealth accredited hospitals. Ibang benepisyo naman po yan. So, papasok na ngayon dyan yung curative care. Opo. So, dyan papasok yung all case rates. Nabanggit din po yan ng ating Pangulo sa kanyang SONA na nagtaasan na po yung ating mga benepisyo sa all case rates. Napakarami niyang nasabi, Doktora Hilda. Parang malaking tulong talaga at laking papasalamat din ng PhilHealth po sa ating mahal na Pangulo dahil alam naman po natin, Doktora, na medyo marami pa rin sa ating mga kababayan ang hindi nakakaalam sa mga programa po ng Universal Healthcare. So with the SONA yesterday, mas naparami natin, no, tumibay yung ating information dissemination pagdating sa programa po ng PhilHealth para sa ating mga kababayan. At nabanggit din niya yung tungkol sa hemodialysis. Yes, so po, na umaabot na up to 2.1 million. 1.2 million. Ang umaabot na 2.1 million, yung ating kidney transplantation po. Opo, nabanggit din niya yan. Nabanggit din niya po yung patungkol sa dengue na from 16 umabot na po ng 47,000. So that's more than 100% increase. Nabanggit din niya po yung dialysis sessions na covered na po ng PhilHealth, no? Tama naman po 'yan kasi from 45 sessions per calendar year. Ngayon umabot na sa 156 dialysis sessions per calendar year. Kasi ang sabi, kailangan 3 times a week ang pagpapadialysis. So 3 times 52 weeks. 52 weeks in 1 year. That's 156 covered na po ng PhilHealth. At itinaas pa po yung case rate natin sa dialysis session. Na dati, 2,600, umabot ng 4,000. Ngayon, nasa 6,350. So, dapat wala na pong bayaran yung ating mga CKD patient members po. So yung ano naman, pero may inaasahan ba hamon o balakid sa pagpapatupad nitong yakap na to? Yeah, sa lahat naman po, no, meron talaga pong mga challenges. Again, dahil alam po natin enhanced primary care service to, we have to reorient po, no, our yakap clinics. We also have to reorient our yakap beneficiaries, the consulta beneficiaries, yakap beneficiaries. So again, information dissemination. Kaya sakto talaga, Dr. Hilda, yung ating interview today kasi at least napapaalam na po natin sa ating mga kababayan kung ano nga po ang yakap program. Opo. So we have to reorient po lahat, no? At ipaalam ano yung mga additional benefits po dito sa yakap program po. Ano naman, paano po naman na pinapaabot ng PhilHealth ang itong serbisyo doon sa liblib, doon sa malayong lugar na? Okay. During last Friday, July 25, doon natin nilaunch, no, yung ating yakap program. Nakasama rin mismo yung ating presidente. And kasama rin po ang ating DOH Secretary Ted Herbosa, kasama rin po yung ating Department of Labor Secretary, and of course our acting President and CEO si Dr. Edwin Mercado. So we have invited media personalities and dun po ginawa yung launching ng ating PhilHealth Yakap. After that day, July 26, Saturday, nasa PhilHealth, nasa SM North Caloocan naman po kami, and we have conducted yung PhilHealth Yakap Expo. Kasama naman po natin si Mayor Along Malapitan along with the Yakap clinics. So yung mga mall goers and yung mga taga Caloocan within the area po, no, perimeter po ng SM North Caloocan, we made an orientation. Tapos nun, nandun na Yakap Clinics, nagpa first patient encounter na sila, nagpa-register na sila, first patient encounter, and check-up na po. So kung kailangan po ng lab test, meron pong mga mobile lab din po nakasama doon. And of course, nandun din po,
nagdala rin po tayo ng yung mga yakap clinics ng gamot kung kinakailangan po. So, yun na po yung plano natin talaga gawin, no? We will start there, Dr. Hilda. We will be visiting schools, we will be visiting barangays, we will be visiting mga local government units para po 3-in-1 ang tawag natin diyan. Registration ng yakap, first patient encounter, and yung una pala, kung hindi nila alam yung kanilang PhilHealth number, registration po bilang PhilHealth member. So 3-in-1 na po. So tuloy-tuloy na namin gagawin yan. In fact, yung ating mga kasamahan dito sa PhilHealth, Saturdays and Sundays po, umiikot po sila sa mga barangay at sa mga eskwelahan para po magawa natin yung PhilHealth yakap 3-in-1 po. Pero sa dito sa Aduya, itong nabanggit mo, napunta po kayo doon sa SM Caloocan North. Sila, yung mismo yung SM po ba, sila din po ba ay nagpa-accredit din as yakap facility? Sa ngayon po, ang pumunta pong mga yakap clinics po doon ay yung mga health centers po ng ating LGU Caloocan. Opo. So mga health center ng LGU, kaya nandun si Mayor Malapitan. Opo, umikot po siya. So nandun yung mga doktor po from the Caloocan LGU at pinerform na po nila yung mga expected sa yakap program, yung medical consultation, screening and assessment, at kung kailangan ng lab test, binibigyan na po nila ng lab and diagnostic test yung ating mga yakap beneficiaries from Caloocan po. Ano naman ang maiaambak ng bawat isa upang matiyak ang tagumpay ng programang ito? Okay. So, para ito pakiusap po namin sa mga members natin and kasama rin, of course, the dependents, all Filipinos po, na on their part, sana po magpa-register na sila at pumili na sila ng kanilang yakap clinic para po maumpisahan na natin itong programa natin at magpa-first patient encounter na po sila. Apo, yun po yung kailangan natin yung registration and first patient encounter. Iba ho yung registration bilang isang yakap beneficiary. Iba rin po yung first patient encounter. Kasi sa first patient encounter, ito po yung kinukuha yung health profile ng ating mga yakap beneficiaries. Tapos after the health profiling po, that would be the time naman po, yung medical consultation wherein the doctor, yakap doctor, will assess the member po. What if kapag isang yung mga estudyante na wala pa daw sila mga PhilHealth ID, natural hindi daw sila nako-contribute, so need nila na mag-apply ng PhilHealth ID number? Yes. For students with ages 21 and above, kailangan po, they have to be a member po. In general to, no? They have to be a member of PhilHealth. So, kailangan nila magpa-register bilang isang PhilHealth member. Once na na-secure nila yung kanilang PhilHealth ID number, pwede na sila ngayon magpa-yakap beneficiary. Okay? Ang exemption kasi ron sa children na 21 years old and above, yung may mga permanent disability po. Kung let's say, kung nasa 20 below pa, sabihin natin nasa 16 to 20. Okay. Students naman po na below 21 years old, ayan, malinaw, 20 or below, yan po ang sinasabi ko na kailangan i-declare sila ng kanilang mga magulang bilang qualified dependent. Opo. Kasi pag sila ay na-declare na qualified dependent, mabibigyan at ma-assignan din sila ng kanilang sariling PhilHealth ID number. So lahat ng age 21 hanggang bago mag 60 years old, kinakailangan na meron silang kanyang-kanyang contribution sa PhilHealth. Okay. Ibang kwentuhan naman yan, Doc Hilda, pagdating sa contribution. As to the yakap po, hindi po hinihingi ng yakap clinic yung premium contribution.
ng ating mga members or dependents. Opo. As long as you have your PhilHealth ID number, yan po ang importante. Hindi po hihingiin yung inyong premium contribution po. Of course, kailangan pa rin po kung sila ay may capacity to pay, direct contributor po sila, they have to do their obligation na maghulog ng premium contribution po. Okay? Pero pag nag-uusapan natin registration bilang isang yakap beneficiary, hindi po requirement yan, yung premium contribution, at hindi po hihingiin yan ng ating mga yakap clinics. At meron ditong katanungan, kapag ako po ay magko-contribute ulit sa PhilHealth, sisingilin kaya ako ng PhilHealth doon sa mga taon na hindi ako nakapaghulog? Okay, linawin natin. Kung ikaw ay employed, okay, which means you are presently employed, of course, sisingilin po yan kasi it's the obligation of the employer to shoulder the premium contributions of their employees. Hindi lang po PhilHealth law yan, but also under the labor law. Okay, so mape-penalty, mabibigyan ng punishment o mape-penalize po yung employer kung hindi niya hinuhulugan yung kanyang employee. Now, kung ikaw ay voluntary or individually paying member, okay, nakalagay po sa batas na you have to pay the missed contribution, no? However, lenient pa po ang PhilHealth sa ngayon. So, we suggest to update lang po yung premium contributions. Depende sa iyong kakayahan. Kung kaya mong staggered lang mo na pahulog-hulog, no problem po. Kung monthly ka maghulog, no problem. Ang importante, dapat tuloy-tuloy po kayo naghuhulog ng inyong premium contribution. What if kung yung employer, dahil niya itong nagtatanong, let's say nakapasok daw siya ng trabaho doon sa, meron siyang employer. Yung employer ba, meron bang responsibilidad na kailangan bayaran niya ang kanyang nakaraan na hindi nabayaran? Pero itong empleyado, sabi niyan, hindi ko kaya, wag mo ako ikakaltasan. So, ang pwede lang bayaran ng employer, yung kung kailan lang siya pumasok sa kanya. Tama po yun. Mayroon pong reckoning point po yan. And prospective naman po yung obligation ng ating employer. It's not retroactive. It's the present and the future po. Yun po yung obligation ni employer. And wala pong magagawa dyan si employee kasi nasa batas yan. Ikakaltas talaga yung kanyang premium share sa premium contribution from the monthly income of the employee. Opo. As to the missed contributions prior to the employment of the member, the employer has no obligation on that. Kasi hindi naman niya employee that time. Opo. Opo. So kapag basta si employer, magbabayad lang kanyang contribution kung kailan siya nag-start. Ngayon, yes, present. Pero kapag binayaran ng employer o ng accountant nila, hindi ba magtatanong si PhilHealth doon sa kung saan sila, let's say under sila ng NCR North, hindi ba sasabihin ng NCR North, itong empleyado mo, meron siya mga miscontribution. Hindi ba susulatan si employer na meron kulang na contribution si employee? Okay. Lilinawin natin muli yan. Okay? As I said earlier, si employer, dun siya during the time of employment of the PhilHealth member employee. Okay? Pero, yung mga prior naman na premium contribution before the employment of the present employer, medyo nakakalito na, no? Hindi po sagutin yan ni present employer. Opo. Halimbawa, meron siya dati, meron siyang employer A. Okay? Yung po, nakaligtaan niyang bayaran yung premium contribution ng employee. Hahabulin natin yun. Yung employer A. Ngayon, si employee, pumasok kay employer B. Si employer B naman po, ang obligasyon niya, ang responsibilidad niya,
yung the time na employee siya and the future basta during the time lang po na employee si PhilHealth member po. Okay? Yan, at least malinaw lang kasi syempre may mga employer na nagtatanong na kung sa kanila daw maikakarga yung sa mga months o mga years na hindi nahulugan yung kanilang bagong hire na employee. Basta yung so Sir Raymond, Opo. At meron pa ba kayong gustong i-announce sa mga nakikinig at sa mga nanonood po sa atin ngayong umaga? Yes, gusto ko lang pong ipaalam at pinopromote ko na rin po yung mga yakap beneficiaries o yung mga PhilHealth members na hindi pa nagpaparegister na sana pag-aralan natin gamitin yung ating mga apps, no, tulad ng eGov app, yung PhilHealth member portal. As long as you have your PhilHealth ID number, you can access na po dito sa eGov app and sa PhilHealth member portal. And sa mga techies po yan. Pero kung malapit naman po sila sa mga PhilHealth Local Health Insurance Office, they can also go there para po magpa-register sila bilang yakap beneficiary. Or dumiretso na sila sa mga yakap clinics natin. Make sure na, kasi nasa na tayo, no? Preventive services. Alam naman po natin, doktora, no? An ounce of prevention is better than a pound of cure. Huwag nating hintayin kung kailan lang po nagkasakit or malubhan na po yung sakit, saka lang po tayo nagpapatingin sa doktor. Ito po yung gusto nating mangyari, no, sa yakap program. Wala pa kayong sakit, pa-check up na po kayo. Pumunta na kayo sa mga yakap clinics para mabantayan ang inyong kalusugan. Okay? So, yan po, doktora. At again, maraming salamat po, Doc Hilda, because you have been helping PhilHealth para i-promote natin yung Universal Healthcare Law. And nakakatuwa kasi talagang pinaalam po kahapon sa SONA kung ano po yung mga programa po ng PhilHealth saka yung mga benepisyo natin na makukuha. Sana po on the part po ng ating mga kababayan, gawin po nila yung kanilang responsibilidad na magpa-register na sila bilang isang yakap beneficiary po. Maraming salamat po, Sir Raymond. At kung meron pong mga pagbabago o meron pong karagdagan na mga benepisyo ang PhilHealth, yan po, asahan ko po na makakasama po kita muli dito sa programa Health and Travel at Serbisyo Publiko. Of course, Dr. Hilda. Kayo po ay PhilHealth partner ever since po. Opo. Yes po. Maraming salamat po. Ang nakasama po natin ay si Mr. Raymond Acoba. Siya po ang head ng Public Affairs Unit mula po sa PhilHealth NCR North. Sa ating naging talakayan ngayong araw ay naway ay higit nating naunawaan ang kahalagahan ng programang yakap. Isang hakbang tungo sa mas malawak, mas patas at mas makataong serbisyong pangkalusugan para sa bawat Pilipino mula sa PhilHealth. Isa ito nga paalala na ang kalusugan ay tunay na kayamanan at tungkulin nating lahat dito sa pamalaan o kaya naman dito sa pribado, lahat po sama-sama po nating yakapin ang ahikain ng isang bansa malusog, matatag at makatao. At sa samantala, ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas ay ganap ng 9:19 na umaga, kautyam sa kahon saki. Sa pagbabalik ng Health and Travel at Serbisyo Publiko, papasadaan na natin ang ilang mahalagang balita. Back to DWBL Studio. Health and Travel.